Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko po ngayon ay nagdadiagnose po ako ng reverse light at backhorn. So yung backhorn at saka reverse light po ay bali isa lang po yung power supply nila. At isa lang po yung pinanggalingan na switch. Mayroon po akong nakikitang problema, yung sa fuse box po ay wala po doon sa loob yung ng sasakyan yung problema. So nandito po ako sa switch po. Itong switch po ng reverse light po ay nandito po sa transmission, naka-attach. So ito po siya. So yung nakita ko po dito ay naputol na po yung isang wire dito na naka-attach po sa switch na to. So kapag naputol na po yan ay napakahirap na po natin ibalik yan. Yung posisyon po niyan ay katulad po nitong posisyon ng isang wire na to. So para malaman po natin na kung ito po yung pinanggalingan ng sira na to. Sa bagay po nakita po natin na talagang nandyan po yung sira. Yan, so mas lalo po nating alamin kung gagana po yung backhorn at saka reverse light po. So ida-direct po natin to, itong dalawang wire po na to ay pagsamahin lang po natin dahil galing po ito ng switch ay ng fuse at dadaan po ng pag kinambyo po yung shift lever ay magbabago po yung posisyon ng switch na to. So since useless na po yan dahil sira na yan, so kahit na ikambyo po natin ay hindi gagana. So ang gagawin po natin, ida-direct po natin para malaman po natin kung gagana yung backhorn at saka reverse light. So ito po. So kung napapansin nyo po ay tumutunog. So ibig sabihin po buo po yung linya at ang problema po lamang dito ay yung switch po. Ayan. Ayan, tumutunog po siya. So ikutan po natin yung ilaw kung gumagana po siya. Itong sasakyan po na to ay isang elf po to na Isuzu. So ayan po siya. So ayan. So ayan po, confirm po na yung sira po ay switch po. So kitang kita naman po natin at ang pagbili po nito ay kailangan po dalawa po yung pagpipilian dyan. So since dadalhin po yung sample, pero dapat po alam po natin yung bibili natin kung normally close or normally open na switch po yan. Dahil madalas po yung nangyayari dito sa pagbili ng ganyan ay nagkakamali po siya. Ay pag minsan ay normally open po yung nabibili. Samantala yung kailangan pong isalpak po dito ay normally close siya. So ganun po ang pag minsan na nangyayari po, madalas po yan. So tatanggalin na lang po namin yan at para ipadala po sa
pagbibilhan, as per sample po siya. Pero bago po namin dalhin yan ay chichikin po namin yung contact po niya kung normally open ba siya o normally close. Excuse, kumangkit ka. Tatanggalan ko na bro. Oo. Numero 24. 24. Okay, kasan bro? 24. Wala. Anong ka na kasan? Bunutin natin. Live yan. Yan. Ay, sus Ginoo. Nagkoman ka di, mababakal arga di, pero buko ng mismo arga di bro. Ang salit-salit na. Medyo maliit. Basta kumasya dyan, yung haba at saka pwede. May bulita sa ata to. So, ano ko. So ito po yung kailangan nating pag-ingatan na makabili po tayo ng mali. So ito po, alamin po dito kung normally close o normally open. So dalawa pong klase yan. Normally close at saka normally open. Dahil yung pagbibilang po pag minsan bigay lang po sila ng bigay, doon po nagkakamali ng piyesa na bibilhin. So ang pag-check po nito ay checkin po siya sa tester kung para malaman po siya kung normally close or normally open. Kahit na magkaparehas po kasi yung itsura niya, kung mali naman po yung loob na contact niya. So katulad po mayroon po akong ginawa dito na nagmodify ako. Since hindi na po namin may balik, at ang ginawa ko ay minodify ko po yung connection. Gumamit po ako ng relay para mapagana lang siya. So pwede naman po siya, pero lalo pong mapaparami yung gagawin. At magdadagdag po tayo ng relay para mapagana lang siya. So mas maganda po yung kaparehas na kaparehas yung mabibili natin para hindi na po lumaki yung gagawin. At hindi ko na po ipapakita kung paano po yung pag-check. So tester lang po ang pwedeng mag-check nito. At pwede rin pong wire na susuplayan lang po to. Makikita na po kung lalabas yung power dito sa kabila. So pwede rin po yung sa battery. Pagkatapos test light po yung gagamitin. So iilaw naman po siya pag sakaling tumawid po yung kuryente dito sa kabila. Yan. May ano na siya, no? Hindi naman siguro yun matatanggal. Pag may kasi dapat may kahit na bolt na nakaano dyan, baka may langis kasi na umano dyan, tanggal dyan, pasukan ng dumi. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all.